Sinasabing ang panitikan ay tulay na nagdurugtong sa kasaysayan, naglalarawan ng tradisyon, kultura at karanasan. Kaya't marapat lamang na pagyamanin at payabungin, sapagkat ito'y salamin ng pagka-Pilipino natin. Isang mapagpalang araw, Dr. Melanio, at sa aking mga kapwa-gurong mag-aaral. Ako ang inyong tagapag-ulat sa araw na ito, Arniza Blazo. Narito ako upang magbahagi sa inyo ng aking bahaging aralin. Kaya't halina't samahan ninyo ako sa ating talakayan. Bago natin marating ang banyuhay o bagong anyo ng buhay, ang ating mga bayani ay nagbuwis ng buhay at ito'y naganap sa iba't ibang panahon. At isa sa panahong ito, ang ating tatalakayin ngayon. Ito ang panahon ng Amerikano. Maligayang pagdating sa panahon ng Amerikano. So, tatalakayin natin ngayon panitikan sa panahon ng Amerikano. Isa sa mga tatalakayin natin na nakapaloob sa ating bahaging tatalakayin ay ang kaligirang pangkasaysayan, ang maikling kwentong Tagalog, panulaan sa wikang Tagalog, at ang pagbabalikwas ng pagka-makabago. Dahil sa pagnanais ng mga Pilipino na mapatalsik ang mga Kastila, naging tagapagsagip ang mga Amerikano nang dumating sila noong taong 1878 na tuluyang nagpabagsak sa pamahalaang Kastila. Ang mga Pilipinong mapanghimagsik ay nagwagi laban sa mga Kastila na sumakop sa atin ng higit sa 300 taon. Naiway-gaiway ang ating bandila noong ika-12 ng Hunyo taong 1878. Tanda ng pagkakaroon natin ng kalayaan. Dahil dito, nahirang si General Emilio Aguinaldo noon bilang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Subalit, ang kalagayang ito'y naging panandalian lamang sapagkat biglang lumusob ang mga Amerikano. Nagkaroon ng digmaang Pilipino-Amerikano na siyang naging sanhi ng pagsuko ni General Miguel Malvar noong taong 1903. Gayunpaman, ang kilusang pangkapayapaan ay nagsimula noon pang 1900. So sinasabi na ang panitikan ay may 3 wika. So may 3 pangkat ng manunulat. Ito ang tinatawag na Maka-Kastila, Maka-Ingles, at Maka-Tagalog. So sa madaling salita, ang ating wikang ginagamit sa panahon ng Amerikano ay Kastila, Ingles, at Tagalog. At sinasabi na ang mga akda sa panahon ng Amerikano ay pumapaksa sa pagkamakabansa, demokrasya, relihiyon, sosyalidad, at politika. Kung saan, ito naman ay naglalaman ng 3 katangian. Una, hangaring makamit ang kalayaan. Ikalawa, marubdob na pagmamahal sa bayan. At ang panghuli, pagtutol sa kolonyalismo at imperialismo. So, ano-ano nga ba ang ambag ng mga Amerikano sa ating panitikan? Ano-ano nga ba? So, sinasabi dito na sa larangan daw ng panitikan, isang malaking ambag ng mga Amerikano ang pagkakaroon ngayon ng maikling kwento bilang bahagi ng ating panitikan. Kapansin-pansin ang pagkahilig ng mga mambabasa sa mga akdang madaling basahin. Ito ay impluwensya ng cosmopolitan. Mga katang ito ay hindi lamang nakasulat sa wikang Filipino, kundi pati na rin sa wikang Ingles.
Sa pagdating naman ng mga Thomazite sa Pilipinas, nagbigay sila ng daan upang makapagbukas ng mga pampublikong edukasyon na kung saan ipinasok ang kurikulum ng pagtuturo sa Ingles. Noong taong 1908, itinatag ang Universidad ng Pilipinas at tinaguri ang pinakamahusay sa pagtuturo ng Ingles. Sa pamantasang ito, nahasa ang kakayahan ng mga manunulat sa paglikha ng tula, dula, sanaysay, maikling kwento at di naglaon pati na rin ang nobela. Ang mga ito ay nakasulat sa wikang Ingles. Ngunit ang tatalakayin natin ngayon ay ang maikling kwentong Tagalog sa Pilipinas. So kailan nga ba dumating o nagsimula ang maikling kwentong Tagalog sa Pilipinas? So sinasabi dito na ang maikling kwentong Tagalog ay naisulat noong unang 10 taon ng mga Amerikano dito sa Pilipinas. Sinasabi na umunlad ang maikling kwento noong panahon ng Amerikano. Nagkaroon ito ng sariling pitak sa mga pahayagang muling pagsilang at sa dahong Tagalog ng El Renacimiento. Ang ilan sa mga nakilalang kwento sa panahong ito ay ang una, dagli. So, ang dagli daw ay tinatawag sa Ingles na sketches. Ito ay naglalahad ng mga sitwasyong may mga tauhang nasasangkot. Ngunit, walang aksyong umuunlad at pawang mga paglalarawan lamang. Ito ay tahasang nangangaral at nanunuligsa. Isang sa halimbawa nito ay ang Sumpain Nawa ang mga ngiping ginto ni Q. Malay. Nagsisulat din ng dagli sina Valeriano Hernandez Peña, Eniego Ed Regalado, Patricio Mariano, Pascual Poblete, at iba pa na inilathala sa pahina ng pahayagang Muling Pagsilang noong 1903. Yumabong ito hanggang 1921 sa tulong ng pahayagang Ang Demokrasya, Ang Mithi at Ang Taliba. Naging tanyag ito at namalasak hanggang sa 1921 at tinawag na maikling katha o maikling kwento. Ang sumunod naman ay ang pasingaw. So ito ay nagaanyo ring maikling kwento, ngunit hindi rin ganap ang banghay. Ito ay naglalayong maihandog ang katha sa babaeng pinaparaluman o siyang inspirasyon ng manunulat. Ang pangalan ng may akda rito ay hindi inililimbag dahil karaniwan na ito ay may mga asawa. Ito ay naglalayong mangaral ng diretsahan at ito rin ay tungkol sa mga paralumang hinahangaan, sinusuyo, nililigawan at kung ano-ano pa. Halimbawa nito ay ang Kaliwanagan ni Lope K. Santos at ang Kapatid ng Bayan na gawa naman Pascual Poblete. Ilan din sa mga naging kilalang manunulat ay sina Alejandro Abadilla na tinaguri ang Father of Modern Filipino Poetry, Diogracias Rosario na ama ng maikling kwento, Clodoaldo Del Mondo na isang manunulat at kritiko. Kapansin-pansin ang mga pagkagiliw ng mga manunulat sa matatamis, mabulaklak at maindayog na pananalita. Karaniwang paksa ay ang pag-ibig na bumibighani, hinahadlangan at pinapagdurusa. Hindi makatotohanan ang mga sitwasyon at pangyayari at waring nangungunyapit pa rin sa tradisyon ng romantisismo hanggang sa pagdating ng taong 1930. Sumunod naman ay tinatawag daw na kwentong bitbit o salaysay. Dito nagugat ang maikling kwento o maikling salaysay na pumapaksa sa mga anito, laman lupa, malikmata, multo at iba pang mga bunga ng guni-guning di kapani-paniwala.
Ang pang-apat ay ang kwentong komersyal o pangaral. Sumulpot ito sa paglaganap ng liwayway. Ito ay pinag-ugatan ng maikling katha. At ang panghuli ay ang kakana o kasaysayang pampatawa. Dito, naglalaman ito ng mga alamat at engkanto o ito din daw ay ang mga ginagamit bilang panlibang sa mga bata. Sinasabi na may kakulangan sa sining ang pagsulat ng dagli at pasingaw, kung saan ito naman ay totoo. Sapagkat ang layunin ng sumulat ng dagli at pasingaw ay upang mapayabong at mapalaganap ang wikang Tagalog. Ginamit din ang mga ito bilang panapat sa nobelang paserye na kinagigiliwan ng mga mambabasa nito. Ngayon naman ay dumako tayo sa panulaan sa wikang Tagalog. So sinasabi po na sinasabi po na ang panulaan sa wikang Tagalog o bago natin talakayin ang panulaan sa wikang Tagalog, ito ay isang uri ng sining at panitikan na kilala sa malayang paggamit ng wika sa iba't ibang anyo at estilo. So pinagyaman ito sa pamamagitan ng paggamit ng tayutay. Ang mga likhang panulaan ay tinatawag na tula. Madaling makilala ang isang tula sapagkat karaniwan itong may batayan o pattern sa pagbigkas ng mga huling salita. Binubuo ang tula ng saknong at taludtod. Karaniwan itong wawaluhin, lalabindalawahin, lalabing-animin at lalabing-waluhing pantig. Madaling haga at ginagamitan din ng tayutay. May tugma at sukat. Kung minsan ay maiksi o kaya naman ay mahaba. So, sinasabi po na yumabong daw ng husto ang tula at naig ang teoryang pampanitikang romantisismo nang maitatag ang Aklatang Bayan taong 1900 at 1921. Naging tanyag naman ang Ilaw at Panitik taong 1922 at 1934. Dito nakilala ang Liwayway Magazine kung saan dito nakalathala ang iba pang mga tula sa panahon ng Amerikano. So narito naman ang mga manunulat na naging tanyag sa panahong ito. Una, si Alejandro Abadilla. So si Alejandro Abadilla ay ang ama ng malayang tulang Tagalog. Paghihimagsik ang naging tulay sa pagsira sa tradisyonal na uri o anyo ng tula na may sukat at tugma. Kung kaya't ito'y nakilala bilang malayang anyo ng tula. Ang sumunod naman ay si Jose Corazon de Jesus So si Jose Corazon de Jesus ay kinilala bilang Joseng Batuti na kung saan isinulat niya ang dalawang kilalang tula na Bayan Ko at Pamana, Pagbabalik at iba pa. Si Jose Corazon de Jesus din ay kilala sa pagiging sentimental, maramdamin, dramatiko, malungkutin, romantiko at ang himig ng kanyang panitik ay laging nauukol sa pangungulila at kamatayan. Tinagurian siyang Huseng Batuti sa mapanodyong tudling na Buhay Maynila na lumalabas sa Taliba. Siya ang kauna-unahang tinaguriang hari ng balagtasan sa tulang Tagalog. Ang sumunod naman po ay si Francisco Balagtas o Francisco Balagtas Baltazar. So, siya po ay sa panulaan naging maningning ang pangalan ni Francisco Balagtas dahil sa akda niyang awit na Florante at Laura. Hindi pambihirang damdamin ang na makabayan ang kanyang pinalitaw sapagkat sa kanyang mga akda. Dahil dito, sinasabi ni Balmaceda na ito'y isang akdang nagpapakita ng pagkaliriko. Bakit?
dahil sa pananaig ng damdamin ng Makata na siyang nakapaloob. Kinilala rin siya bilang hari ng panulaang Tagalog. Makatang liriko, dramatiko, at humoristiko. Pang-apat ay si Jose de la Cruz. So si Jose de la Cruz ay kilala rin sa pangalang Joseng Sisiw. Siya rin ang hari at makata ng buong Katagalugan. So, nakapagpamulat din siya ng mga akdang korido tulad ng Historia Famosa, Bernardo Carpio, Doce Pares de Francia, Ibong Adarna, at marami pang iba. Tinawag nga pala siyang Huseng Sisiw sapagkat mahilig po siyang magpabayad ng sisiw noong siya ay gumagawa. Kapag may nagpapagawa sa kanya, alam naman natin na kapag may nagpapagawa sa kanya o nagpapaayos sa kanya ng tula, ang pinambabayad sa kanya o ang nais niyang ipabayad sa kanya ay sisiw. O kaya siya tinawag na Huseng Sisiw. Ang sumunod naman ay si Lope K. Santos. So si Lope K. Santos, kinikilala sa panahong ito ng panitikan. So naging dakila siya sa kanyang tulang Ang Panginoon. Nakilala siya sa estilong maluwag, mahimig, sa aklat na may pamagat na pusong diwa. At kinalala rin siya sa akdang Banaag at Sikat. So isang akdang tuluyan at nobelang ipinalalagay na kanyang obra maestra. So bukod sa kanyang pagiging makata, kinilala rin siya at itinampok sa pagiging ama ng balarilang ng wikang pambansa, na siyang naging batayan sa pagtuturo at pag-aaral ng balarila sa kapuluan. Ang sumunod naman ay si Florentino Colliantes. So, si Florentino Colliantes, tampok rin na makata noong kanyang kapanahunan. Nagsimula siyang tumula sa gulang na 15, na isaulo niya ang buong pasyon. Kinilala siya bilang makatang gumagamit ng tula sa panunuligsang pampolitika sa panahon ng mga Amerikano. Naging malaking karangalan niya ang tulang Lumang Simbahan. Napatanyag din siya ng tulang Ang Tulisan, ang pangarap ng bagong kasal o sa bagong kasal, Patumpik-tumpik at iba pa. Sumunod ay si Amado B. Hernandez. Si Amado B. Hernandez ay kilala sa pagiging makata ng manggagawa, mambabalagtas, mambibigas, at ang nagbigay sa kanya ng pangalan ay ang tulang Bonifacio at Guro ng Lahi. Ang kanyang aklat ng Kalipunan ng Tula ay pinamagatang Pilipinas na pinagkalooban ng gantimpala sa timpalak ng panitikang idinaos sa pagpapasinaya ng makasariling pamahalaan noong 1935. So bakit nga ba siya tinagurian ng makata ng manggagawa? Sapagkat isa siyang pinuno ng mga Pilipinong manggagawa at sa kanyang pagpuna at pagsusuri sa mga kawalan ng katarungang naganap sa Pilipinas noong kanyang kapanahunan. Kilala siya bilang realista at nagpapahalaga sa mga pangyayari at kuro-kurong may katunayan. Ang kanyang panitik ay naglalarawan ng suliranin at kaapihan ng mga manggagawa, gaya ng nakikita sa tula na kung saan ito ay ang mga tulang Ang Panday, Aklasan, Isang Lipang Langit. So sa Ang Panday, masasalamin na nais ipakita ng mayakda ang karanasang nasaksihan niya sa kanyang lipunan. Isinatitik niya ang mga naging kahirapan noon sa panahon na naghahanap ng kalayaan at kasarinlan ang bansang Pilipinas. Sa makatuwid, ang panitikan ay hango sa totoong buhay. Subalit,
nilapatan ng mayakda ng kasiningan upang mas maging epektibo ang kanyang isinulat. Ito ang pinakaobra maestrang akda ni Hernandez sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Inilathala niya ito upang ipakita kung paano natutong lumaban ang mga Pilipino. Pinatutunayan lamang nito na noon pa man hindi kailanman naging mangmang ang mga Pilipino. Sa isang dipanglangit naman, si Hernandez ay napagbintangan ng dumano'y kabilang sa politburo ng mga komunista. So bago siya napawalang sala sa kataas-taasang hukuman. Ang paksa ng tulang ito ay ang buhay sa loob ng kulungan. May diwa ito tungkol sa mga karanasan ng mga nakukulong, buhay ng mga bilanggo sa araw-araw, at maraming mga ipinaglalaban para sa karapatan. So pinamakatang isang dipanglangit ang akdang ito sapagkat ito ay tumutukoy sa pag-asang maabot pa at matanaw ang sikat ng araw na tanda ng tagumpay habang nasa kulungan ang manunulat. Ano nga ba layunin ng isang dipanglangit? Ang layunin naman nito ay ng mayakda ay maimulat ang bawat Pilipino sa kawalan ng katarungan at pakipagsapalaran ng mga manggagawa sa lipunang bulok na sistema ang umiiral. So, ang huli po ay ang inang wika. So, ang inang wika ay pumapaksa sa wika ng ating bansa na siyang yumakap sa ating mga Pilipino at nagbigay ng pangarap at dangal na muntik nang makalimutan dahil sa pag-usbong ng wikang dayuhan. Ang tulang ito ay may layuning magpabatid sa mga mambabasa na huwag ang mga na kung saan huwag ang mga dayuhan na wika ang ating palaganapin. Huwag natin itong iwan ang ating wika dahil lamang sa pagnanais ng magandang buhay. Pagkos isama sana natin ang inang wika sa pag-abot ng ating mga pangarap. So, ang sunod po ay ang pagbabalikwas ng pagkamakabago. Ang pagbabalikwas ng pagkamakabago ay may tatlong pangunahing layunin. Amerika sa pagpapatupad ng edukasyon sa Pilipinas. Una rito ay ang palaganapin ang demokrasya. Pangalawa, sanayin ang mga Pilipino sa pagkamamamayan. At ang panghuli ay ipakalat sa buong kapuluan ang wikang Ingles. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa ay may natutuhan kayo sa ating aralin ngayong araw. Paalam!